Today's video po ay magluluto po kami ng ginataang agurong. Ang tawag nga namin dito sa aming lugar ay lidangan. Sa inyo po guys, ano pong tawag nyo dito? At para mas mabilis nga itong kainin mamaya ay kailangan putulon natin yung buntot. Siguro nga po ay ganun din po ang ginagawa ninyo. Binili pala ito ng asawa ko 3 baso, 100. Mahigit 1 kilo na daw yun. At para mas mabilis itong matanggalan ng buntot ay gumamit kami ng plies. Medyo naiinip na nga itong kasama ko at iniistorbo ko sa kanyang ginagawa. Gusto ko lang naman po ipakita sa inyo na marunong din po akong gumamit ng plies. Nandito pala kami sa workplace ng asawa ko at para mas mabilis na makaluto ay tinulungan ko na lang din siya. At para mas masarap ay haluhan natin ito ng malunggay at saka kalabasa. Hindi nga ako laging nakakatikim ng ganitong ulam dahil nga walang agurong doon sa amin. Saka lang ako makatikim kapag merong iuwi ang asawa ko pagka-bakasyon niya. Simpleng luto nga lang ang alam ko dito, yung lalagyan lang ng bagoong tsaka pang-asim. Noong maliliit pa kasi kami ay ito yung naalala kong pasalubong ng uncle namin galing sa Apayao. Ang pagluluto nga ng agurong ay medyo matrabaho nga lang. Bukod sa tanggalan ng buntot ay kailangan nilinisin ng maayos para matanggal yung mga nakakapit na dumi sa shell niya. Mas masarap nga naman pag creamy kaya naman gumamit kami lang dito ng 2 pirasong nyug. Sakto nga lang ito dahil konti lang naman yung lulutuin namin. Libre nga lang din itong nyug na ginamit namin dahil kinuha pa namin sa bahay ng mga ganan ko. Bakit pa bibili kung meron namang pagkuhanan? Yun ang advantages kapag masipag tayong magtanim. Makakatipid tayo at pwede rin itong pagkakitaan. Dito nga rin sa workplace ng asawa ko ay meron din silang mga tanim at meron din silang mga alaga. Ang dami pang kangkong sa gilid, pwedeng pang ulam at pwede rin ipakain sa mga alaga. Sinimulan na pala ni Mr. ang magluto at inuna niyang iginisa itong bawang. Ganyan ang kulay ng mantika dahil leftover ito ng pinagpritohan namin kanina ng talong. Malinis naman kaya sayang naman kung itatapon lang. Aminin, ginagawa mo din yan. Pagkatapos na igisa itong bawang, sibuyas at luya ay ilalagay na natin itong gata. Matrabaho ang pag-prepare pero madali lang pala itong lutuhin. Lagyan lang ng asin, yung sakto lang sa panlasa. At pwede rin pala itong lagyan ng lemongrass. At kung nanonood ka pa hanggang ngayon ka farm ay ibig sabihin nag-i-enjoy ka rin. Pwede po bang i-comment mo kung taga saan ka? Pagkatapos ilagay yung agurong ay pwede nang ilagay itong kalabasang. Hinayaan ko lang na kumulo at kumunti yung sabaw bago ko nilagay yung malunggay. Hindi ko na nga lang ito nabidyohan dahil inasikaso ko pa yung mga pakukulit na baby case na to. At heto, luto na ang ating ginataang agurong na may kalabasa at malunggay. Nagluto din kami ng pansit canton at baka ayaw ng mga bata ang pupul. Kain na nga din agad ang asawa ko ng aming pagkain dahil mag-aalas 12 na. Dito na nga rin kami nagpwesto dahil malilim dito. Presko na yung hangin at maliwalas pa yung paligid. Hindi nakakapanibago ang lugar na to sa amin dahil kahit galing kami sa bundok ay parang nasa bundok na lang din kami. Meron silang fish pan na maluwag dito at marami ding puno. Parang nasa farm lang din. Marami nga daw pong makukuha dyan na kuhol at bildat. Kaya abangan nyo po sa next video dahil kukuha po kami ng kuhol dyan. Pero dito lang po yan sa loob ng Camp Opigamo, Isabela. At ito po ang aming kaganapan sa pagbisita namin dito. Hanggang sa muli!